Nais mo ba magtanim ng sitaw? Ngunit ikaw ay baguhan pa lamang sa pagtatanim at wala kang idea? Narito ang aking 6 na tips na para sa iyo. Hello mga ka-farmers! Kumusta po kayo? Welcome back sa ating munting channel. Ako po ay isang munting magsasaka at nagbibigay din po ako ng konting kaalaman, konting tips para sa mga baguhan na gustong magtanim at sa mga mahilig magtanim mga ka-farmers. And for today's video mga ka-farmers ay pag-uusapan po natin ang tungkol sa pagtatanim ng sitaw. Kung ano nga ba ang dapat at ang tama na pagtatanim ng sitaw. Ito po ay para sa mga baguhan na mga gustong magtanim ng sitaw. Paano nga ba ang tamang pagtatanim ng sitaw? Narito ang aking 6 na tips na para sa mga baguhan sa pagtatanim. Number 1. Paghahanda ng lugar at lupa. Pumili ng maaraw na lugar na may 6 hanggang 8 oras na direktang liwanag ng araw. Gumamit ng lupang maayos ang daloy ng tubig, haluan ng compost o lumang pataba para maging mas mataba ang lupa para sa mas malusog na paglaki. Gumawa ng mga hanay o linya na may pagitan na 60 hanggang 90 cm o gumamit ng mga lalagyan na may lalim na hindi bababa sa 12 pulgada kung ikaw naman ay sa paso magtatanim. Number 2. Pagpapatubo ng mga buto. Baba din ang mga buto sa tubig sa loob ng 4 hanggang 6 na oras o laktawan kung basa ang lupa upang mabilis ang pagtubo. Magtanim ng mga buto ng 2 hanggang 3 cm ang lalim na may halos 15 to 10 cm ang mga linya o hanay. Para sa mga umaakyat na uri ng mga gulay, mag-iwan ng 30 cm sa pagitan ng mga halaman. Magtanim sa panahon ng tagtuyot, November hanggang April. At para naman sa mga hanggang tag-ulan, pwede kang magtanim sa buwan ng Mayo hanggang Hunyo. I-check at siguraduhin walang pagbaha. Ang pagtubo ay tumatagal ng 5 hanggang 7 araw. Number 3. Suporta. Kapag umakyat na o gumagapang na ang ating mga tanim na sitaw. Karamihan sa mga uri ng sitaw ay mga vine. Maglagay ng mga trellis, istaka o lambat. 2 hanggang 2 metro ang taas kapag ang mga sitaw ay gumagapang na. Dahang-dahang ipakapit sa mga trellis ang baging na sitaw. Dapat ay maging maingat tayo dahil ang vine ay sitaw ay malambot, madali lang maputol kapag talbos pa. Number 4. Pagdidilig at paglalagay ng pataba. Diligan kapag ang ibabaw ng lupa ay tila natutuyo. Iwasan ang labis na pagdidilig. Pagdilig lamang kung ang kinakailangan. Maglagay ng balansing pataba tulad ng Trifol 14, 2 linggo after tumubo. Pagkatapos ay lumipat sa pataba na mayaman sa nitrogen habang lumalaki. Ating mga tanim na sitaw. Number 5. Pagkontrol ng mga peste at sakit. Magbantay sa mga apid, beetles, at powdering mildew. Gumamit ng mga organikong opsyon tulad ng neem oil or magtanim ng mga halaman sa gilid ng mga tanim nating gulay. Halimbawa na lamang ang halamang marigold. Nagtataboy ito ng mga peste kagaya ng mga king nabanggit. Number 6. Nandito na tayo sa pag-aani mga ka-farmers. Putulin ang mga tangkay kapag ang mga ito ay 15 to 25 cm na ang haba. Matigas at bago pa man lumaki ang mga buto. Anihin bawat 2 hanggang 3 araw upang maging mas maraming ani. Gumamit ng gunting upang putulin ang mga tangkay mula sa baging. Okay mga ka-farmers, yan po ang ating 6 na tips sa pagtatanim ng sitaw para sa mga baguhan na gustong magtanim ng sitaw. Kung gusto mo pa ng iba pang mga tips o gusto mong kaalaman, i-comment lang po sa baba at gagawan po natin yan ng video. At kung nakarating ka po dito sa dulo ng ating video, paki-comment naman po kung anong gulay na tanim ang mayroon kayo. Thank you so much po. God bless you. Happy farming!